Pag ba sinusitis, Doc Jim, namamaga din ang ilong? Yung pamamaga ng ilong, it's because of your upper respiratory tract infection or your allergic rhinitis. Yun ang usual causes. What is allergic rhinitis po? Marami po akong nagtatanong sa akin na, Doc, may rhinitis po ako, may rhinitis. Ano yung rhinitis? Parating kong sinasabi, yung allergic rhinitis is para siyang kulay ng buhok or kulay ng balat. Once you're born with it, ganun na po talaga yung symptoms na mararamdaman nyo po. Most likely, if you have allergic rhinitis, 75% chance may pasa nyo po sa anak ninyo. So that's what happens, no. Once you have it, ang problem kasi with allergic rhinitis is hindi siya nagagamot. Yung mga gamot na binibigay natin is kontrasymptomas lang, no. Ang nangyayari is when we come in contact with allergens, no, nagtitrigger ng allergic rhinitis, nagkakaroon tayo ng ubot-sipon. So, etong ubot-sipon ngayon will cause inflammation. Nagbabara yung area na yon kung saan yung tinuro ko kanina. Causing ngayon, naiipon ngayon yung sipon dito sa maxillary, frontal sinuses, and even sa ethmoid and sphenoid, nagbabara siya. So, kapag nagbara siya, hindi na siya nakaka-drain, causing your headache po. Yes. Doktor, tanong ko lang, yung iba, nasabihan may sinusitis. Ang sinusitis ba once, pabalik-balik? Or okay. Once nagkaroon, gumaling naman? Kasi sabihin na, Doc, nasabihan ako may sinusitis. Kaya every time may sipon, sasabihin niya, sinusitis yun. Okay. Actually, we have acute sinusitis, rhinosinusitis, and meron din tayong chronic rhinosinusitis. So, if it's chronic, it means it's matagal na meron na pabalik-balik. So, it could actually happen. Usually, ang chronic rhinosinusitis, it's because of certain factors. And isa dun, number one dun is allergic rhinitis, no? Kapag nagkakaroon ng trigger, nagkakos na may allergens, let's say, ang pinaka-common is alikabok, or yung mga usually dito sa Pilipinas, it's pinaka-common kasi nagpapaskin test ako ng patients ko. Most of the results I see are allergens triggered by cockroach hair, yung ipis sa bahay, cockroach hair, dust mites, and pet dander, yung sa mga aso, tsaka sa pusa. Yun usually nagkakos ng nagtitrigger ng rhinitis. Sinuses natin, ito. These are your frontal sinuses. These are our maxillary sinuses, no? Sa likod, meron pang ethmoid and sphenoid sinuses. So, actually, meron tayong 6, no? Sorry, we have maxillary, ethmoid, frontal, sphenoid. We have 4 pairs of sinuses, no? Dito sa ating So, basically, itong sinuses, air-filled sila. And then, they function actually for a lot of things. Resonance ng voice, no? Meron pong mucosa or meron tong balat na around it, surrounding it at may cilia, no? And they have drainage, no? Parang sa tenga kanina, you have your eustachian tube drainage or drainage ng lababo, basically, no? So, ito, meron din siyang drainage. Lalabas siya dito sa osteomeatal complex natin. Where is it? Here. Bandang dito. No? Dito siya magde-drain. So, lahat ng fluid dito, mucus, no? Dito sa sinuses na to, dito siya lumalabas, no? Bandang dito. So, lalabas siya. Ngayon, anong nangyayari? Bakit nagkakaroon ng sinusitis? The most common cause is allergic rhinitis or upper respiratory tract infection. So, what happens when you have an infection, upper respiratory tract infection, no? Etong area kung saan dapat lalabas yung drainage, nagbabara, no? Because namamaga ito because of inflammation. So, kapag nagbabara siya, hindi ngayon nakakalabas yung sipon galing sa sinuses natin. Naiipon siya dito ngayon sa sinuses. So, when that happens, hindi nakakalabas, naiipon, ngayon masakit na. No, we have now facial pain. So, masakit na ito, masakit ang ulo natin. No, these all contribute to headache or sinus pain ang tawag natin.